Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbibigay ng pagkakataon para ikarangal naming gunitain ang martir na si San Januario. Loobin mong kami makasalo sa kanyang ligaya sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi niya kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan ding siya ay iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirampuri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang buding namumuhay ako sa aking tahanan.
Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapway aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat, at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang unang pagbasa natin mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Madalas itong tawaging sulat pastoral dahil nilalatag ni San Pablo ang mga katangian ng isang mabuting pinuno at nanunungkulan at naglilingkod sa simbahan. Kaya kanina narinig natin yung iba't ibang mga katangian, magagandang katangian na dapat makita lalo na sa mga nanunungkulan sa simbahan. Hindi basta-basta manungkulan sa simbahan. Pag naanyayahan tayo na maglingkod sa simbahan, isang malaking hamon sa atin na magkaroon ng mga magagandang katangian sapagkat magiging modelo tayo sa ibang mga
pananampalataya natin. Ang isang leader ay isang modelo. Tutularan, gagayahin yung kanyang halimbawa. Kaya mataas ang standard ng mga tagapaglingkod ng simbahan. At nawa tayong lahat, mula sa aming mga pare at sa inyong mga lingkod laiko, nawa ay pagsikapan natin magkaroon ng pamumuhay na tunay na tutularan ng marami. Kaya yung ating salmong tugunan ay akmang-akma sa bawat isa sa atin. Yung malinis na buhay ay ating pagsisikapan na makamit. Sa Ebanghelyo natin ngayon, merong pang isang importanteng katangian na dapat makita lalo na sa isang leader at mga nanunungkulan sa simbahan. At ito yung habag, yung compassion, kakayanan nating mahabag sa ating kapwa. Yun naman ang pinaka-importante. Pag tayo ay leader, tayo ay larawan ng habag, ng awa, ng compassion. Ito ang nakita natin kay Jesus nang masalubong niya ang libing ng anak ng isang biyuda, ng isang balo. Talagang nadurog ang puso ng Panginoon nang makita niya ang biyuda na ito, ang balo na ito, na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kaisa-isang anak. Alam ni Jesus ang pakiramdam ng isang biyuda, ng isang balo. Kasi nakita niya ito at naramdaman sa sarili niyang ina ang mahal na Birheng Maria. Ayon sa tradisyon, ay maagang namatay si San Jose. Naunang namatay si San Jose. Kaya nga alam niya yung pagdadalamhati ng isang ina na namatayan ng mahal sa buhay. Yung sariling nanay niya ay nabiyuda. At nung panahon na yon, pag nabubiyuda ka, nadodoble ang pagdurusa mo. Kasi nga, ang mga babae umaasa sa lalaki, sa asawa nila, at pag namatay yung asawa nila, yung pinakamatandang anak na lalaki. Itong biyuda sa ating ebanghelyo, biyuda na nga, iisa lang yung kanyang anak na lalaki, sa kanya siya dumidepende, pero ngayon ay namatay din. Kaya nga talagang kawawang-kawawa yung biyuda dito sa ating ebanghelyo. Kaya doon nadurog ang puso ng ating Panginoong Jesus. Kaya gumawa siya ng isang hakbang para maibsan ang pagdurusa ng biyuda. Yun nga, binuhay niyang muli ang kanyang anak. Habag, importanteng katangian natin bilang mga leader at nanunungkulan sa simbahan. Yung habag, ibig sabihin, ay nilalagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng kapwa mong nagdurusa. Hindi lang ito yung simpleng pakikisimpatya. Iba yung sympathy. Yung compassion, yung habag, ibig sabihin ay kaya mong damhin yung sakit at pagdurusa ng kapwa mo. Nagiging iyo yung pagdurusa ng kapwa mo. Ganun ang compassion. Kaya nga maganda yung salitang compassion nang galing sa dalawang salita, yung ko at passion. Yung passion, ibig sabihin pagdurusa. Yung ko, nakikiisa ka, nakikiramay sa pagdurusa ng kapwa mo. Inaako mo yung pagdurusa ng kapwa mo. Ganun ang compassion, ganun ang habag. Sa komunidad natin, maraming dapat kahabagan, maraming dapat
damayan. Maraming dapat na makiisa tayo sa kanilang mga pagdurusa. At bilang mga lingkod ng simbahan, nawa matagpuan natin ang sarili natin, gumagawa ng mga hakbang gaano mang kaliit para mabawasan ang pagdurusa ng kapwa natin. Isang importanteng katangian ng isang lingkod at nanunungkulan sa simbahan. Si Jesus ang pinakamodelo natin ng habag. Sundan natin ang kanyang yapak. Maging mahabagin tayo sa isa't isa. Gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ating itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katanging-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Tahimik nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga nagdurusa dulot ng karamdaman. Itaas natin ang mga kapatid, ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. At tahimik nating ipanalangin ang mga personal nating kahilingan. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Inihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Bigay
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay na aming inihain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Januario ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikay ipahayag kahit siya'y mamatay, pagkat minarapat mong kanyang matularan ang anak mong naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Januario, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon, lahat ng bagay sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kuwang siya hahayaang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. siya'y buhay. Manalig ka, at ngayon tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang hayang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Kay Jesus, manalig ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagdingning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na paikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang lakas mula kay Kristo. Salamat sa Diyos.